Mainit-init na balita, inanunsyo ni Transportation Secretary Vince Dizon na magkakaroon ng regular na mandatory drug testing sa lahat ng driver ng pampublikong sasakyan. Kasunod yan ng disgrasya sa SC-TEX nitong Huwebes na ikinasawi ng 10 tao. Today, I will sign a department order ordering mandatory drug testing for all drivers of public conveyance vehicles. Ibig sabihin nun, lahat ng PUV driver ay kailangan mag-mandatory drug test. Ayon sa kalihim, irekomenda nila na kada 70 araw gawin ang mandatory drug test. Ipirhaman niya raw ang kautusan tungkol dyan ngayong araw at effective immediately rin. Hiniling na rin daw niya sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board na baguhin ng mandatory consecutive hours na nagmamaneho ang mga driver ng bus. Imbis na 6 na oras, gawin na lang daw iyong 4, tulad sa ibang bansa. Ang iba pang detalye mula sa mga bagong utos ng DOTR, abangan maya-maya. Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang driver ng SUV na nang-araro ng mga tao sa labas ng NAIA Terminal 1 sa Pasay. 2 ang nasawi sa insidente kahapon ng umaga. Balitang hatid ni Oscar Oida. Sa kuha mula sa CCTV ng NAIA Terminal 1 na kumakalat ngayon sa social media, ang isang itim na SUV biglang umabante patungo sa isang entrance ng terminal. 2 ang nasawi. Kasama ang 5 taong gulang na anak ng OFW na ito. Pinakakalma ng mga otoridad ang naghihinagpis na ama. Nasawi rin ang isang nabanggang lalaki na 28 taong gulang. Nakikiramay tayo dun sa gagong-gago na dun sa OFW na namatayan ng anak niya ngayon. Masakit, no? Masakit. Kausap ko yung father ko, OFW siya. Hinatid gang siya ng pamilya niya kasama yung anak niya. Tapos ito yung nangyari. 3 ang sugatan at dinala sa ospital. Kasama sa kanila ang nanay ng nasawing bata. Gumamit ng forklift para maalis ang SUV at makuha sa ilalim ang mga biktima. Dumating doon si Ramon Ang, chairman ng San Miguel at presidente ng NNIC o New NAIA Infra Corporation na nagmando ng pag-clear sa lugar. Ayon sa Land Transportation Office, lumalabas na nagpanik umano ang driver ng SUV. Paalis na raw siya nang may dumaan daw na sasakyan sa harapan at imbis na preno, silinyador o accelerator umano ang natapakan niya. Pero sa kuha ng CCTV, walang sasakyang dumaan sa harapan ng SUV bago ito umarangkada. Nabuwal nito ang isa sa mga bollard hanggang matumbok ang mga biktima. Review namin ang lahat ng CCTV tapes. Yung driver ay may hinatid na pasahero. May isa siyang pasaherong hinatid at pagkababa ng pasahero, tinulungan niyang ibaba yung bag ng pasahero, pumunta na yung pasahero sa papasok ng NAIA at doon na, no, biglang nakita namin yung sasakyan na rumagasa. No? So right now, initially, mukha namang hindi pumunta dito yung driver para managasa. No? Hindi intentional dahil nga nakita natin na meron talaga siyang hinatid na pasahero dito. Hawak na ng pulisya ang suspect. Nasasailalim umano sa mandatory drug testing. Sinuspindi na ng LTO ang kanyang lisensya. Naglabas na ang LTO ng show cause order laban sa driver at sa nagmamay-ari ng sasakyan. Nangako ang NNIC na sasagutin ang medical expenses ng mga sugatan at magbibigay ng financial assistance sa mga kaanak ng mga nasawi. Nakikipagtulungan din daw sila sa investigasyon. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kinuha na mula sa punerarya ang mga labi ng 2 nasawi sa aksidente sa NAIA Terminal 1 sa Pasay. Kaninang madaling araw, dumating ang mga kaanak ng 5 taong gulang na batang babae para iuwi siya sa Lipa, Batangas.
Kasamang sumundo ang OFW niyang ama na hindi na tumuloy sa kanyang biyahe. Dumating din doon ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA para bigyan ng tulong ang amang OFW. Kagabi, una nang nakuha ang labi ng 28 taong gulang na lalaki na iniuwi sa Hagonoy, Bulacan. Hindi nagpaunlak ng panayam ang mga naulilang pamilya. Papalayo na sa bansa ang binabantayang low pressure area. Namataan yan ng Pag-asa, 460 kilometers kanluran ng Coron, Palawan. Sa mga susunod na oras, posibleng nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang nasabing low pressure area. Pero magpapaulan pa rin ang trough o buntot nito sa Mimaropa Region, Bicol, Batangas at Quezon Province. Patuloy namang magdadala ng mainit na panahon ng easterlies sa iba pang bahagi ng bansa. Posibleng umabot sa danger level na 45 degrees Celsius ang heat index sa Infanta, Quezon ngayong araw. 44 degrees Celsius naman sa Dagupan, Pangasinan, Apari at Tugigaraw sa Cagayan, Etxague, Isabela at sa Sangley Point sa Cavite. 43 degrees Celsius naman sa Pasay City, Lawag, Ilocos Norte at sa Tayabas, Quezon. Posible namang umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index ngayong araw sa Batac, Ilocos Norte, Bacnotan, La Union, Iba, Zambales, Olongapo City, Kamiling, Tarlac at sa Masbate City. Naglipara ng mga bote ng tubig sa Mandawi Sports Complex kasabay ng pagtatapos ng championship match sa isang basketball tournament sa Mandawi City. Ayon sa direktor ng torneo, hindi napigilan ng mga manonood ang kanilang emosyon sa pagkapanalo ng Barangay Alang-Alang kontra sa Barangay Paknaan. Pinuna naman ng announcer ang mga namato ng bote. Walang naiulat na nasaktan sa insidente. Bawal munang bumiyahe ang mahigit 200 bus ng Pangasinan Solid North Transit Incorporated na sinuspinde kasunod ng karambola sa SCTEX noong Huwebes. 20 bus ang nakagarahe muna sa isa sa mga terminal ng Solid North sa Cubao, Quezon City. Nakagarahe rin ang mga bus nila sa terminal nila sa PTEX at sa Maynila. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, sasailalim sa strict roadworthiness inspection ang lahat ng 273 bus units ng naturang kumpanya. Isasailalim din daw sa mandatory drug testing ang mga bus driver nito. Ayon sa Solid North, ang mga apektadong customer na nag-advance booking ay pwedeng mag-request ng cancellation.